Okay, Glenn. Glenn Sibonga from Showbiz Bonga magtatanong ng next question. Microphone for Glenn, please pa-on. Thank you. Oh, Ayan, Glenn, go ahead. Yes, good afternoon. Ay, congratulations syempre sa My Love Will Make You Disappear. Ayan, ito yung approved question. Ayan, para kay Martin. Martin, syempre, ano yung feeling na reunited kayo ni Paolo sa trabaho? Syempre, ang tagal na rin, di ba? And bilang kaibigan, ano yung mga napansin mong sweetness sa Kim Pao at saka nakikita mo bang in love ngayon si Paolo? Yun. Todo na yon. Sa totoo lang, napakalaking bagay sa akin ito kasi matagal din kaming hindi nakita, nagkatrabaho ni Pao. At mga nakaraang taon pa iniisip ko na sana magkaroon ng pagkakataon naman na masuportahan ko naman yung aking kaibigan sa pelikula. At maraming salamat sa mga boss. Naging totoo, di ba? Kay Direk, napagbigyan ako ng pagkakataon na mapasama rito. At kasi si Paolo talagang tahimik yan eh. Pero nung medyo teenager pa kami, alam ko pag may type siyang babae. Alam ko sa mata niya, sa tingin niya, sa galaw niya, pag nakakatabi niya yung babae. Pero hindi kita ibubuko, huwag ka mag-alala. Eh, gano'n. Oo. Sa set naman, nag-e-enjoy kami kasi si Ate Wilma, siya yung taga-bantay eh. Siya yung eto na, magkatabi na sila. Ayan na. Ano yun na natin? Guluhin na natin. Ate Wilma, unahan mo na. Kasi baka pag kami ng gulo, magalit sa amin. Pero pag ikaw, Ate Wilma, talagang magtatawanan lahat. Cool na cool lahat. Mag-e-enjoy lahat. Hindi nyo alam kasi may insider ako dyan. Oo. Umusap na kami ni Wilma dyan eh. Pero isa lang ang masasabi ko, kahit kami mga cast dito, para sa amin, totoo yung nangyayari. Natural, hindi pinipilit, at yun yung importanteng bagay at mas magugustuhan natin at natural yung kilig. Yun yung importante sa lahat. Ayan, thank you very much. Thank you, Glenn. Salamat. Maganda yung next question from Cinema Bravo. Idugtong ko na, no? For Mix. Mix, ang tanong niya is, what were the fun behind-the-scenes moments with your co-stars na pwede mong ispluk sa amin? Siguro, yung dynamics talaga namin, kahit I think most of us parang first time na magka-work together, correct? Pero yung relasyon namin talaga, may kita nyo on-screen na parang, ang tagal na nila magkasama. Ganun yung vibe namin lahat. Nagkasundo talaga kami lahat, nag-click kami. Napansin ko yon. Pumunta ako ng set para lang kayo magkakabarkada. Actually, bahay kami doon. singit ko na rin, may mga approved questions sila ngayong gabi. Lahat po ng mga gusto niyo itanong na hindi na-approve, tinatanong niya ni Ate Wilma. Pag Ay, kami-kami totoo? lang, pag kami-kami lang. Oo, taga-splok talaga yan si Ate Wilma. So may presko nagaganap pala sa set. Pag kami-kami lang, lahat ng mga gusto nila itanong, tinatanong niya ni Ate Wilma. Can you confirm that? Totoo ba yun, Kim? Tinatanong ni Wilma, Paul? Marami kasi siyang tanong. Alam mo namang ano na to sa sibilisasyon ng showbiz, haligi. Parang isa siya sa mga haligi ng mga showbiz industry. Grabe naman, nagmamarites lang. Ayan. Pero Ano go ahead. yun yung kagandahan dahil nag-bonding kami, nag-blend kami well. Ang ganda na meron kang cast na talagang sumusuporta sa napaka-husay na love team na to. Tingnan natin kung love team lang ba talaga to. Malay nyo naman. Tingnan natin. Nako, Maganda yung vibe eh. Ang ganda maganda ng yung vibe vibe. ng cast. Sabi mo nga sa akin, Wilma, di ba? Spluk, deadma sa promo, spluk kung spluk, di ba? Ay, kaya nga sinabihan ako ngayon eh, huwag kang magsasalita. sa lahat po sa amin ngayon, si Alam Ate mo, Wilma. pumapasok pa lang ako ng gate ng ABS-CBN. Talaga sabi, yung sa trailer lang ha, huwag kang magsasalita. Magsalita ka! Pagsalitain nyo yan, Sino gusto marami yan. magsalita? Si Wilma. Taray, pasweet. Dapat pala tinagalan ko pa to doon sa salon mo eh. Uy, tagalan niyo pa magpula ng buhok ah. Okay. Thank you, Mix, for answering that. Karina, ang next question ni Cinema Bravo is, do you see yourself portraying a leading lady then in a rom-com movie in the future? Ayan. Ito na yung time mo ga. Lumipat ka lang kasi sa QC. Siyempre,
Of course, I hope so. Always praying naman po na dumating yung tamang time or perfect timing for me. And also, tamang katrabaho. And yun nga, pinag-uusapan namin actually kanina lang sa dressing room before kami bumaba dito. Sabi nila direct ni Ate Loves na we will pray, hopefully, na that time will come, syempre. And I'm so happy na I get to witness Kim Pao also as well. Syempre, as an inspiration and a stepping stone na rin towards that dream. Oo eh. Kayo naman pala. Bakit wala bang laman sa set? Sa set kasi paminsan medyo lumulutang na po yung brains ko. Oo. Pero ayan nga. Kasi sobrang happy po talaga sa set namin. So Vibes. nakakalutang pala ng brains yung pag-happy sa set, no? Pag medyo mga madaling araw na po, medyo hindi na po. Alright, thank you, Karina. For Lovely and Benj, ang question ng Cinema Bravo is, if the movie had a sequel, what do you think would happen next for your character? Also, kay Wilma, if the movie had a sequel, what do you think will happen to your next character? Pardon, next please. to your Charot, character? Feeling ko kung magkakaroon ng kadugtong yung movie na to, I think mas magta-translate yung relationship nung Sari and Jolo. Kasi kapag napanood niyo yung movie, makikita niyo yung bakit nga ba kami siguro nandito as people from tahanan homes. Kasi yun yung magre-represent talaga who they are in the movie. So, I think that would be really interesting kapag Tsaka medyo kinokontrata kasi namin si Direk Chad na sa next movie niya, kasama talaga kami. At saka idadagdag ko lang, no, na parang dahil sa kanilang dalawa, nakakatulong talaga sila sa bawat character namin. So sa bawat na nangyayari doon, meron silang naitutulong, hindi lang yung problema nila, kundi pati sa amin. So maganda talaga. Dapat to talaga may sequel number 2. Ay, wow. Yes. Meron talaga to. Tingnan mo. Di ba sabi mo naman every 10 years, maghihintay tayo. Oo, sa Baka yellow naman ang hair ko that time. Palitan natin. Maghihintay ako ng second sequel kasi sigurado talaga akong maraming kikiliging mga kabataan. Hindi lang kabataan, pati yung mga nanay na kagaya ko na, makakakilig pa rin pala talaga. At masarap pa rin palang kiligin regardless of your age. Yeah. Just to add, no, kasi Yeah. kaming dalawa ni Lovely, magkasawa kami every time, magkasama na kami, kinikilig kami sa isa't isa, pero walang biro. When we see Pao kasi and Kim together, talagang kinikilig kami na parang, Bakit? Sige, pa-explain mo nga sa amin. Okay. Pa-explain mo sa Okay, amin. ako mag-explain Oh, yan na. Kasi na. si Paolo, meron siyang tingin. Yung mata niya kasi minsan. Meron. Kagaya sa best. Sorry guys. Sorry mga Kimpaw ah. So may eksena kami. Nagaganon-ganon si Kuya. Tapos tinignan niya ako talaga parang, ano? Sabi ko, yun pala yung personality niya na pag tinitigan ka niya, hindi man siya magsalita ng marami, but he's talking to you, alam mong gentleman siya. So ngayon, from a distance, hindi nila alam dahil bilang maritas nga, bawal magsalita, Wilma Lynn. Tinitignan ko silang dalawa. Pero in fairness naman kay ate, hindi makatagal pag natitigan ni Kuya. In fairness naman kay Kuya, yung mata niya says it all. At aminin na rin po namin, dito lang. Ay! Sorry! Di ba? Yun! Sorry! Di ba? Miss Wilma, baka gusto mo mag-disappear. Sorry, naman hindi ko napigilan. Sorry. Pero sinasabihan din po talaga ako ni Benj dito, kapag ka off-screen, ma, may asawa ka. Yes! Kasi siguro talagang, sorry po, bilang bagong nakatrabaho lang din si Paolo. Iba kasi talaga yung mga titig ni Pao eh. Ay! O, tingnan mo, di ba? Pao, are you aware? Are you aware na gano'n? Tama yung kinakwento ni Wilma, kinakwento ni Lovely. Hindi naman. Kasi sa eksena kasi nangyayari yun eh. So, syempre sa eksena, tinitignan mo talaga yung kung kanino ka naglilinya. So, ayan. Totoo yung sinasabi nila Kim, ni Wilma, pag tumititig si Pao, nangungusap. Oo, hindi man siya magsalita, pero parang may pinapahiwatig yung mga eyes. Because eyes is the window of the soul. Ano I think nakita ko na yung soul mo. Ano daw pinapahiwatig? Wala. Siyempre sa eksena namin, parang feeling ko, yun yung charm niya as a person, na hindi man siya madaldal, pero yung mata niya gustong dumaldal. Okay, alright. Yun yun, Expressive. Yes, expressive. Patingin mata. Yeah. Okay.
Don, ang certified Kim Pao, si Don Sarmino, mamaya magtatanong siya. Pero tawagin ko muna tong question from Abante Tonight ng Marisol Academy Tonight for Kim Chu. Ano ang preparation ni Kim at hindi pa siya nagdalawang isip sa mga trending dialogue na gusto kong makipag at pinasok ang cookie ko? Ano ba yun, Direk? Ikaw kasi, Direk. Sino ba nakaisip ng line na yun? Yung mga writer. Bilang artista, i-deliver natin yon hanggat sa Pero ating hindi ka ba mga kaya. nakipag-bargain na, pwede naman palitan tong salitang. Pero si Sari kasi dito 30 plus na siya eh. So, hindi naman na siya teeny bopper Okay. or 20s. Hindi rin or siya, conservative siya. conservative siya kasi wala na siyang choice eh. Kasi NBSB talaga siya kasi lahat na minamahal niya, nawawala. Yung parang gusto niya lang mahalin pero wala na sila. Kaya curious talaga siya about everything, about love, ganyan. Ayun. So, pinasok ko na yung sarili ko kay Sari, Cookie. Nag-iba na yung character name mo, be. Naging guinea pig na pala siya. Pero ano din naman, and binasa ko yung script. Ba't ka natawa? Napakuki na siya. Nalito na rin ako kasi yung guinea pig talaga yun. Pero parang pag binasa ko naman yung script, hindi naman siya basta lang sinulat or basta sinabi. May dahilan talaga siya kung bakit siya nasabi. And hats off din sa lahat ng mga writers, creatives, and Star Cinema sa pagiging matapang nila para isulat to, para ilagay sa trailer, para idilat na ang mga mata at pag-iisip ng mga tao na ito yung pinagdadaanan ng isang normal mid-30s na babae na hindi pa nagkakajowa. Ganda. Thank you, Kim. Yes. For Paolo naman. Paolo, carry mo bang magmahal ng girl kahit kapareho ng character ni Kim? Mawawala. Oo. Siguro parang para sa akin, parang noble sacrifice siya kapag ginawa mo yan, di ba? Parang feeling ko sa personality ko, gagawin ko. Dahil parang ayokong ipagkait sa kahit kaninong tao yung pakiramdam ng may nagmamahal sa kanya. Ganda. Thank you, Pao. Don, ready ka na? Kay Don Sarmino, abot natin yung microphone. Neil? Certified Kim Pao to. Diyos ko, parang gabi-gabi yata. Kim Pao ang nire-report. Don, go ahead. Hindi, kasi ang daming fans ng Kim Pao talaga. Talaga! Yeah, mga 38 Sobrang dito. support talaga sila sa amin. But anyway, since kilig ang pinag-uusapan for Paolo and Kim, kailan kayo, lagi ko na itong tinatanong, pero kailan kayo huling kinilig sa isa't isa and bakit? Anong senaryo? Totoo ha. Ito yung totoo, hindi sa eksena sa pelik. Kinilig. Yes, kinilig. Binigyan niya akong tinapay kanina. Yes, tinapay lang pala. Mahina si ate ko. Mahinang nila lang siya. Pero dinala niya akong pasalubong Okay. kanina. After showtime. From? Wow, nandun siya. From, wag na. Julie's Bake Shop kasi ako. yung mga nasa the office sa best. Star, binigyan ko rin kasi. Oo, lahat Nagre-react kami rin sila. binigyan. Yun lang. Ayun, at least, At least hindi sa ihi kinilig. So, hindi, I mean, si Kim yung personality niya, imagine, pasalubong lang talagang kinikilig na. Ikaw naman, Paolo, na Sa- the nonchalant king. Hindi naman pa, Sir Dandon. Sa amin kasi mga lalaki, parang hindi ko alam kung paano i-explain yung kilig sa amin. Dahil parang, ewan ko kung siguro Ayan, okay. ngayon. Ay, ko may ma- background music, oh. Kailan ba? Siguro pag nakikita ko sa baonan ni Kim na na may gulay, tapos walang halong karne, parang uy. Oo. Medyo kinikilig. kilig siya dun sa cook namin. Yan Hindi, sinasabi. malaking bagay because di ba para maisip lagi ni Kim si Pao na pagdala Kasi ng- nga, nag-a-adjust ng baon. Nag-a-adjust. oo. Adjust baon. Talagang part na ng buhay nila ang isa't isa. No? Ayan. Thank you very much. Ayun na lang muna, MJ. Thank you, Don. Maraming salamat. Our next set of questions ay galing kay Delphine Diokino ng Rappler. Kim,
You worked with Paolo sa Linlang and What's Wrong with Secretary Kim. What's a new thing you've learned about Paolo by doing this film? New thing I've learned. Actually, si Pao, pag makatrabaho mo siya, ang dami mong matututunan. Lahat kami, talaga, parang iba yung atake niya every project. Lin lang, sobrang serious na, hindi siya makausap. Nung What's Wrong with Secretary Kim, naging funny siya. Ngayon, super funny na siya. Yung ang dami niya ng comedic timing, yung iba, parang siyempre nakakakaba din pag nakakatrabaho mo lagi yung tao. And hindi mo alam kung ano yung susunod mong may offer as screen partner, di ba? Parang there's always something new pag nakakatrabaho mo yung isang Paolo Avellino. Yeah. Kasi very dedicated siya, so may hiya ka kung hindi mo iibahin. Kasi nag-iba siya eh. Yung iba yung atake niya, iba, wala, paano? Ito isa lang atake ko. So, iniba ko na lang din. Yung, serious tayo ng konti. Kasi parang mas napupush ka to be a better actor kapag katrabaho mo siya. Hindi ka lang adjust baon, adjust acting ka rin, ha? Yes, adjust acting tayo. Lumibel tayo sa isang Paolo Avellino. Adjust lahat, no? Grabe. Adjust na ka! Parang any moment sasabog na si Kim. Okay. For Paolo, you've done a lot of movies with different leading ladies. You did I'm Drunk, I Love You, Fangirl, Ngayon Kaya, and Elevator last year. What is different with working with Kim in this one? Actually, now that I think about it, parang never lumampas ng 2 beses kung katrabaho lagi yung mga leading ladies natin. Either if it's in the sa series or sa movie. Sa pagkakaalala ko. Pero yung parang ngayon na natanong sa akin, yun, parang siguro yung sagot ko dyan, parang hindi nakakasawang katrabaho si Kim. Parang... Nag-a-adjust kasi ako eh. Nag-a-adjust yung acting Bigyan ko niya. na iba-ibang flavor. Yung ulam niya, may gulay na. So, yan. Parang hindi siya nakakasawang katrabaho. Pero Pao, ha? I know sometimes it's like management's decision when they offer you projects, let's say, to work with Kim. This is the 3rd time. Meron pa rin yung element ng personal decision. So somehow, you decided to work with Kim 3 times. Tama naman. Di ba? Dahil... Is there something special why it's always Kim? Maraming rason eh. Well, hindi pa kami nakakapag-pelikula together. Tapos, rom-com rin. Parang hindi pa talaga ako nakagawa ng rom-com na pelikula na with me starring in it. Tapos, yun. Yan siguro. Tsaka si Kim. Si Kim naman yan eh. Madali siyang katrabahoan. Parang exciting rin naman yung concept. Tapos, nalaman ko si Direk Chad ulit. Tapos, storya ni Prime. Ayan. So, medyo exciting siyang... Na-excite rin akong gawin yung pelikula. Thank you, Pao. Okay.